Ang one-man army ng Bataan, World War II, Philippines. Maingat na naglalakad ang grupo ng mga sundalong Hapon papunta sa isang Allied camp na balak nilang i-ambush. Tila may kakaiba sa sundalong nasa pinakalikod ng linya pero hindi ito napansin ng iba. Nang malapit na sila sa target, bigla na lang natisod ang kakaibang sundalo at may inabot ito sa sundalong nasa harap niya. Nang tinignan ito ng sundalong nasa harap, nagulat siya. Bomba! Nagkagulo na ang mga Hapon at nalaman na ng Allied soldiers ang kanilang pwesto kaya pinaputukan sila ng mga ito hanggang maubos sila. Teka, anong nangyari? Simple lang, na-infiltrate ang grupo ng mga Hapon ni Arthur Wehrmuth, ang ghost at one-man army ng Bataan. Si Arthur William Wehrmuth Jr. ay isang US Army na dating football star ng South Dakota at anak ng isang war veteran sa World War I. 9 na oras lamang pagkatapos bombahin ng mga Hapon ng Pearl Harbor, agad na sumugod ang Japanese Navy sa Pilipinas kung saan naka-assign si Wehrmuth. Pinamunuan niya ang 57th Infantry Regiment ng Philippine Scouts, isang grupo ng mga Pilipino na may mga kasamang ilang mga Amerikano. Hindi na bago ang mga delikadong misyon sa loob ng enemy lines para kay Wehrmuth. Isa sa kanyang sikat na mission ay noong pinasok niya ang kampo ng mga Hapon habang natutulog ang mga ito. Ilang oras din siyang gumapang sa lupa upang marating niya ang kampo nang hindi nakikita ng mga kalaban, lalo na ng mga snipers na nagtatago sa paligid. Nang dumating siya sa kampo, nakita niya ang isang mataas na ridge kung saan kitang-kita ang buong grupo ng mga Hapon. Agad siyang gumapang papunta doon hanggang maakyat na niya ito. Sa kanyang bagong pwesto, binunot niya ang kanyang Thomas submachine gun at agad na pinaputukan ang mga kalaban. Marami ang natumba sa ambush ni Wehrmuth. Sa sobrang galing at asinta niya, inakala ng mga Hapon na inambush sila ng isang grupo ng mga Allied soldiers. Pero ang hindi nila alam, isang tao lang pala ang umaatake sa kanila. Dito nakilala si Wehrmuth bilang ang one-man army ng Bataan. Sa isa niyang misyon, habang nasa foxhole, nakakita si Wehrmuth ng isang grupo ng mga sundalong Hapon na tumawid sa isang ridge. Agad na kinuha at ginamit ni Wehrmuth ang kanyang Tommy gun at napatumba ang 30 sa mga kalaban. Nang marinig ito ng kanyang mga kasamahan, agad nilang pinuntahan ang ingay at nakapatumba pa sila ng 60 Japanese soldiers. Kilala si Wehrmuth bilang isang one-man army, pero sa totoo ay madalas niyang kasama sa kanyang mga misyon ang kanyang matalik na kaibigan na si Sergeant Crispin Jacob o mas kilala bilang si Jock. Si Jock ay isang matangkad na Pilipinong sundalo mula sa Zamboanga. Sa isang misyon, inatasan sina Wehrmuth at Jock na hanapin ang wiretaps ng mga Hapon na posible nilang ginagamit upang marinig ang communications ng mga allies. Nagduda na sila dahil alam ng mga kalaban ang kanilang bawat galaw. Hindi nahanap agad ng dalawa ang wiretap, pero nang papauwi na sila, biglang natisod si Wehrmuth sa isang wire sa lupa. Nagsuspetsya sila kung para saan ito kaya sinundan ito ng dalawa hanggang sa biglang nahulog sa isang foxhole si Wehrmuth. Pagkahulog niya, naglanding siya sa isang Hapon na ini-infiltrate ang Allied communications. Nagulat silang dalawa, pero mabilis na tinulak ni Wehrmuth ang Hapon sabay bunot ng kanyang baril at pinaputok sa kalaban. Agad na natumba ang Hapon. Namangha si Wehrmuth sa equipment ng mga kalaban kaya hindi niya napansin agad na may dalawa pa palang Hapon na sumusugod sa kanya. Hindi nakabunot ng baril si Wehrmuth kaya tinamaan ng bayoneta ang kanyang kamay at napin ito sa pader ng foxhole. Agad siyang humingi ng tulong kay Jock na siya namang kumaripas ng takbo at tumalon sa foxhole. Agad na pinalo ni Jock ang isang Hapon ng kanyang baril at binaril naman ang isa. Sa mga oras na iyon, halos mahimatay na si Wehrmuth sa sakit at sa dugo na nawala sa kanya. Pero nakuha siyang iligtas ng kanyang matalik na kaibigan. Habang tumatagal, mas nagiging delikado pa ang mga misyon ni Wehrmuth. Napagtanto ng mga Amerikano na ang makakadelay lang sa mga umaabanteng Hapon ay kung pasasabugin nila ang tulay ng kanilang dadaanan. Magiging mahirap ang misyon na ito, pero hindi nagdalawang isip si Wehrmuth na mag-volunteer. Umalis si Wehrmuth ng madaling araw, dala ang 2 drums ng gasolina. Maingat siyang pumasok sa enemy lines upang hindi siya makita ng mga Japanese snipers na nakakalat sa paligid. Pinagmamasdan lang si Wehrmuth ng kanyang mga kasamahan sa kanilang kampo at nakahandang paputukin ang kanilang artillery. Nang makarating siya sa kampo ng mga Hapon, 10:00 na ng umaga at agad niyang binuhos ang gasolina sa mga nipa ng mga natutulog na Hapon. Sinindihan niya ito at agad na tumakbo papunta sa tulay na pangunahing target ng grupo. Nang magising ang mga Hapon,
Agad nagkagulo sa kampo at hinanap ang kalaban na nakapasok. Nagtago si Wehrmuth sa isang madilim na alley na 3 Hapon ang nakaharang sa kanyang daanan. Pero hindi nila nakikita si Wehrmuth. Nahirapan si Wehrmuth sa kanyang gagawin dahil kung babarilin niya ito, malalaman ng mga Hapon ang kanyang pwesto at siguradong pauulanan siya ng bala. Tinitingnan ni Wehrmuth ang kanyang relo hanggang sa umalis ang mga Hapon. Agad na kumaripas ng takbo si Wehrmuth papunta sa tulay at nakita na rin siya ng mga Hapon. Nagpa-zigzag lang siya ng takbo habang binabaril. Tinamaan si Wehrmuth sa kanyang binti na siyang nakahinto sa kanya ng saglit pero nagpatuloy lang siya papunta sa tulay. Nang makita ito ng mga kasamahan ni Wehrmuth, agad din silang nagpaputok ng artillery sa mga Hapon upang gumawa ng distraction. At gumana ito. Agad na tinanim ni Wehrmuth ang mga bomba at pinasabog ang tulay. Gumapang na lang papauwi si Wehrmuth sa gitna ng enemy lines papunta sa kanyang kampo. Agad siyang ginamot ng mga doktor at pinarangalan ng kanyang pinakaunang Purple Heart ribbon para sa kanyang katapangan. Noong March 1942, inatasan si Wehrmuth na pamunuan ng isang grupong magtatangkang kunin ang kontrol ng Mount Pukat mula sa mga Hapon. Sa dami ng puwersa ng mga Hapon, napakahirap ng misyon na ito pero hindi nagdalawang isip si Wehrmuth. Umabante ang kanyang grupo papunta sa Pukat. Maraming barilan ang naganap sa kanilang paglalakbay at marami sa kanila ang nasawi. Habang naglalakad sa gubat, bigla na lang siyang sinugod ng isang sundalong Hapon na may dalang bayoneta. Nakailag si Wehrmuth at nasuntok niya ang Hapon sa mukha. Umabot sa lupa ang labanan nila. Tila naging tagilid ang laban para kay Wehrmuth nang tinuhod ng Hapon ang kanyang singit. Dahan-dahang inabot ng mga kamay ni Wehrmuth ang kanyang kutsilyo at ito ang ginamit niya. Nang dumating sila sa Anayason Point, agad pinaulanan ang grupo ng machine guns ng kalaban. Upang makaabante sila, tinapunan ni Wehrmuth ng granada ang machine gunners pero habang ginagawa niya ito, natamaan siya sa kanyang kaliwang dibdib. Agad na dinala si Wehrmuth sa aid station kung saan ginamot siya. Sa sobrang tindi ng kanyang tama, may ilang doktor ang nag-akalang hindi ito kakayanin ni Wehrmuth. Pero doon sila nagkamali. Dahil matapos lang ng 10 araw, kahit malubha pa ang kanyang sugat at hindi pumayag ang mga doktor, umalis si Wehrmuth sa ospital at bumalik sa battlefield upang tulungan ang kanyang grupo. Sa battlefield, sinubukan nilang i-hold ang kanilang posisyon pero di nagtagal, kinailangan na rin nilang umatras. Sa kanilang retreat, nadulas si Wehrmuth sa damuhan, nahulog sa bundok at tumama ang kanyang ulo sa isang bato. Nahimatay si Wehrmuth at noong gumising na siya, nasa ospital na siya ng mga Hapon. Kahit kalaban ng mga Hapon si Wehrmuth, nirerespeto at kinatatakutan pa rin siya ng mga ito. Pinagtrabaho siya para sa airfield ng mga Japanese soldiers hanggang noong December 1944. Nasali si Wehrmuth sa mga prisoners ng mga Hapon na sinakay sa prison ship na Oryoku Maru papunta sa Japan. Matapos ang ilang araw, binomba ng mga Amerikano ang Oryoku dahil hindi nila alam na may mga Allied prisoners pala sa loob. Maraming prisoners ang nasawi at tumalon na sa dagat ang mga nakasurvive upang lumangoy papunta sa shore. Isa si Wehrmuth sa mga nakasurvive na sundalo pero nahuli lang rin sila ulit ng mga Hapon at kinulong. Sa mga oras na ito, inilista na ng US Army si Wehrmuth bilang isa sa mga sundalo nila na namatay. Kaya naman, nang tuluyan ng sumuko ang mga Hapon sa giyera, nagulat sila nang makita nila si Major Arthur Wehrmuth, payat at napakahina na. Natuwa ang mga tao nang malaman nila na buhay pa pala ang ghost at one-man army ng Bataan. Ayon sa datos, nasa 116 na kalabang sundalo ang napatumba ni Wehrmuth. Para sa kanyang kabayanihan, nakatanggap siya ng Distinguished Service Cross, Silver Star at 3 Purple Heart decorations. Siya ang patunay na kahit gaano man kalala ang sitwasyon, may kagrupo ka man o ikaw lang mag-isa, basta't may tapang ka lang at determinasyon, kaya mong lumaban. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.